Good morning everyone! Maupay nga aga hayong tanan. I am on my way to an upstream barangay dito sa Oras, Eastern Samar. Sa particularly or specifically papunta ako ng Hapay. So ang hirap ng biyahe punta rito kasi you have to be alert para hindi masaktan kasi napaka-narrow yung masikip yung dadaanan or yung waterway na dinadaanan ng bangka na pwede kang matampal ng mga matatalas na dahon ng iba't ibang klase ng damo at saka ng mga sanga ng mga punong kahoy. So look at this. This is how narrow the waterway is. Kaya ganon ka delikado or dapat alisto ka sa pag-escape ng mga nadadaanan yung damo at saka mga puno. And also kudos to the tawag dito sa waray-waray is parang tukon yung nakatayo na may hawak na may kawaya kasi pag talaga yung trabaho nito dapat wala tayong minamaliit na trabaho. We should not undermine any job, lalo na yung ganito kasi this job needs a lot of determination, perseverance, patience, and most of all stamina para makarating tayo sa ating paruroonan. So malaki yung pasasalamat natin sa mga tao na ganito yung trabaho. Napakahirap tapos magkano lang naman ang kinikita sa isang araw. So as you can observe, there are times or most of the times ay nasa gilid kami ng waterways, natatampal ng mga dahon ng damo at marami pa dito ay matatala. So ingat-ingat sa alisto talaga sa pag-escape. Mas lalo na sa mga maliliit na na mga sanga or twigs ng mga punong kahoy na muntik pang mahulog si kuya. So again, lesson para sa ating lahat, huwag tayong magmamaliit ng trabaho kahit na anong trabaho, lalo pat marangal tulad nito. Ang hirap ng trabaho ni kuya, kinahanglan talaga madagmit mo mga reflexes para maka-escape. Kaya this is not a straight waterway, lang these are curved waterways, tapos napaka tawag dito, basta waray-waray haligot, narrow in English nga pala, makitid. So kailangan at least to mag-escape. Ayan, I will be going to this upstream barangay para sa isang fieldwork or research para sa isang agency. So ayan, ganyan dapat kalakas yung yung paragtukon. Paki-comment down below nga kung ano yung tawag sa ganitong trabaho in Tagalog. Ayan, yung nasa unahan yung nakatayo tapos may hawak na bamboo pole. So ayan na muna.